Magandang oras mga ka-art lover. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa Rise and the Fall of the Great Pastor Kibuloy. Ito kung paano siya yumaman, nagiging hari, nagiging anak ng Diyos, appointed son of God, at nagiging playboy na rin dahil sa kanyang kagwapuhan at napakaraming pera at wala ka nang hahanapin, nandiyan na sa kanya lahat ang kayamanan sa mundo. Pero ang lahat ay nagbago dahil mayroong prediksyon ang Biblia. Mayroong propesiya ang Biblia sa mga katulad ni Kibuloy na mga nagpapanggap na anak ng Diyos. Pero bago natin yan umpisahan, ang pagtalakay niyan ay atin muna tingnan ang mga transformasyon at pagbabago ng itsura ni Kibuloy galing sa pagkagwapo hanggang sa pagkahuli nito. At ilang buwan lang ang lumipas ay ganito na ang kanyang itsura. So kung tatagal pa ang stress na ito, ay tatanda na si Kibuloy. Sa kanyang edad na 74, ay hindi mo mahalatang 70 anyos na si Kibuloy. Dahil kung tingnan mo ay parang 60 anyos lamang ito, 10 years younger than his biological age. Bakit ganon? Dahil nga sa paniniwala na Solomonic way, sa kanyang Solomonic ministry na kailangan niya ng maraming magagandang bata na mga birhen para mapanatili ang kanyang kabataan at kagwapuhan. Kaya ito, dahil sa sobrang stress, wala nang night duty sa kanya, ay bumalik ang totoong edad niya na 74. At ito ang ilan lamang sa mga litrato sa internet na napansin ng ating mga kababayan at nag-comment sila bakit biglang tumanda si Kibuloy. Well, talagang matanda na yan dahil sa 74 years old na yan, pero napanatili niya ang kanyang kabataan noon, 10 years younger. Kasi nga ay palagi niya kapiling yung mga 12 years old, 16 years old, hanggang 20 years old lang yata. Yun ang kanyang mga laging kapiling. Kaya sa law of vibration, itong sa physics, ay kapag may nag-vibrate na bagay, ay ikaw ay maapektuhan kapag malapit ka lang dito. Kaya parang law of magnetism, na kung may magnet, ang katabi niyang metal ay magiging magnet na rin. Ganyan yung mga paniniwala na yan. Na fountain of youth, na makukuha sa mga batang babae, kasi ang mga batang ito ay mayroon pang mga collagen substance, fluid sa kanilang mga katawan. Okay, so ngayon ay lundag tayo sa ating topic na malagim na propesiya ng Diyos sa mga huwad na mga propeta, huwad na mga anak ng Diyos. At ito ay nakasulat na sa Biblia na talagang nauukol ngayon kay Kibuloy. Ating pakinggan. Okay, at ito ang ating ka-vlogger tungkol sa hula or propesya ng Biblia na nauukol kay Kibuloy. Narito atin pakinggan. Tungkol sa propesiya ng Biblia na talagang At ito ang ating ka-vlogger, ito'y courtesy niya, ang propesiya ng Biblia. Nakasulat na pala ito. Sa lahat ng magtangkang magiging Kristo na huwad, ito ang mangyayari sa inyo. Kaya panoorin nyo to. tungkol sa propesiya ng Biblia na talagang mapapasabi tayo na ang banal na kasulatan ay naglalaman ng pawang katotohanan at ang mga hula na nakatala dito ay totoo ring natutupad. Kaya bibigyan kasagutan natin ang mga tanong na: ano ang hula ng Biblia tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy? Paano natupad ang propesiyang ito sa kanya? At bakit nga ba ang isang lider ng relihiyon ay bumagsak sa bilangguan? Tuklasin natin. Carion Kibuloy ay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o mas kilala bilang KOJC. Sa claim ng nasabing relihiyon, aabot anya sa halos 6 na milyon ang kanilang miyembro na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ahasang sinabi ni Kibuloy na siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Hindi rin anya makakapunta ang sinuman sa langit kapag hindi daw dumaan sa kanya. Pahayag ang si Jesus. Okay, itong lahat na sinabi ni Kibuloy na
Hindi mapapunta sa langit ang sinuman, kahit sino sa mundo, mayaman man o mahirap, kapag hindi dumaan sa kanya. At hindi lang yan, sabi niya, hawak niya ang lahat ng kaluluwa. Kahit nga kaluluwa ni Donald Trump tsaka ni Biden, hawak niya daw. Kaya ito ay nagpapatunay na isa siyang huwad na Kristo. Siya yung nag-claim na Kristong Pilipino, di ba? Sabi niya, meron ng Kristong Pilipino sa Pilipinas, hindi Hudyo. Kaya totoo na nag-claim siya. Ngayon, ito pala ay bawal sa Biblia. Kapag nag-claim ka na ikaw si Kristo at nangangaral ka ng katulad ng kay Kristo, pero may pagkakamali, kahit kunti lang na pagkakamali, ay pwede kang parusahan ng Diyos. Balik tayo dito sa ating ka-vlogger. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan, napakalinaw po, batay sa binasa natin, na ang nagpahayag ng mga salitang sinabi ni Kibuloy doon sa video ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Isa lamang po ito sa mga ebidensya ng pagkiklaim ng nasabing pastor na siya daw ang appointed Son of God. Nawagaan niya siyang gagalitin dahil tila ba'y kaya niyang magpadala ng natural disaster sa mundong ito gaya ng lindol para parusahan ang mga tao. Kaya dahil dito, maraming tao po ang tumaas ang kilay. Ano nga ba ang propesiya na kinutuparan ng nasabing pastor? Ito meron na namang sinabi daw si Kibuloy kahit kulong na siya na kung hindi daw siya hinuli, hindi dinakip at hindi dinala sa Senado, sana hindi daw magaganap yung dilubyo, yung bagyo na nangyayari sa Bicol at sa iba pang lugar sa Pilipinas nung nakaraang linggo lang yun. Kaya napakatarantado talaga ng taong ito. Kahit na anong oras ay darating ang bagyo kapag mayroong bagyo. Kaya siya hinuhulaan niya kasi alam niya nababasa niya kasi yan sa napanood niya sa mga weather forecast. Ngayon, yung kanyang mga membro kasi ay bawal mag-cellphone. Kaya hindi alam ng mga membro kung ano ang nangyayari. Kaya kung sabihin ni Kibuloy na may darating na bagyo, ay maniniwala sila. Kasi alam ni Kibuloy na may darating Pero yung kanyang mga membro hindi alam kasi bawal ang cellphone. Yan ang totoo niyan. Kaya na-predict niya ang mga bagyo dahil nanonood siya sa weather forecast at yung kanyang mga membro ay hindi. Okay, balik tayo sa ating video. Pakinggan ninyo ang pahayag mismo ni Kristo dito sa Mateo 24 mga talatang 4 hanggang 5. Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo. Tama. At marami ang kanilang ilidigaw." Yan si Kibuloy yan. Hindi na po tayo dapat pang magulat kung may mga pastor man o mangangaral na magpapakilalang sila ang Kristo. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Ang tinutukoy nila ay ang panahon ng mga huling araw o yaong mga araw o nalalabing panahon bago pa mismo ang araw ng paghuhukom. Na sa marami na nating pagtatalakay, ang mga huling araw ay tumutukoy mismo sa ating mga panahon ngayon na nagsimula noong mga taon ng World War I. Panahon po natin matutupad ang propesiya ni Jesus na may mga mangangaral ang magsisilitaw at magpapakilalang sila ang Kristo upang magligaw nga ng marami. Na yang propesiya rin na iyan ang natupad sa katauhan ng mangangaral na si Apollo Kibuloy. Yan. Ibig sabihin, maliban po kay Jesus, wala nang sino man ang maaari pang daanan ng tao para siya'y maligtas. Yan ang klarong-klaro mga kababayan, mga ka-art lover. Wala ng iba. Kaya kung sino mang pastor dyan ang magsasabi na sila ang Kristo, sila ay reincarnation, hindi totoo yan. Hindi na mag-reincarnate pa si Kristo. Yun na yung huling pagpapakita niya. At ang susunod na pagpapakita niya ay Judgment Day na.
rapture na, katapusan na ng mundo kapag magpapakita pa si Kristo. Ayan. Kaya tinatamaan talaga si Kibuloy dito kasi ginagawa niya ang bawal talaga sa Biblia. Lalo na yung sa Holy Trinity ay tinanggal niya talaga si Kristo doon. Kasi siya na ang Kristo siya na ang appointed Son. Nawala yung totoong Son of God na si Kristo. Tinanggal niya. Sa Holy Trinity, siya na yung Kristo. Kaya napaka-blasphemy, sa pananaw ng Diyos, sa Biblia, ay talagang karumal-dumal na krimen ito sa relihiyon na mayroong isang tao na tinanggal ang pangalan ng Diyos na si Kristo para iluklok yung kanyang sariling pangalan na Apollo Kibuloy. At hindi lang yan Ngayon, meron naman siyang ginawa. Ang sabi niya ay hiniram daw ng Diyos Ama ang kanyang pangalan. At ang pangalan ng Diyos Ama ay binigay sa kanya. Kaya dalawa na ang tinanggal niya sa The Holy Trinity. Tinanggal niya si Kristo ang una. Ngayon, tinanggal niya ang pangalan ng Diyos Ama. At siya na daw yung Diyos Ama. Kung napanood niyo yung video niya noon, sabi niya na hiniram ng Diyos Ama ang pangalan ko. Nagpalit kami ng pangalan ng Diyos Ama. Ako na ngayon ang Diyos Ama. Grabe, galing sa siya yung anak ng Diyos. Nagiging Diyos Ama na naman siya. Ngayon, kung mayroong pang mas mataas sa Diyos Ama, baka siya na yun ang kanyang iproklama. Siya yung may-ari ng universe Grabe talaga ito na tao. Kung ako ang Diyos Ama, susunugin ko to sa impyerno ng 10 beses yata para malusaw talaga yan. Okay, balik tayo sa video. Kaya ang tanong, kung may lumitaw man na mangangaral na nagtuturo ng ibang aral maliban sa itinuro ni Jesus at ng mga apostol, ano ang ipinapagawa sa atin ng Biblia laban sa kanila? Ganito ang sagot sa Galacia 1 talatang 8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Napakalinaw po na ipinapatakwil sa atin ang sino mang tagapagturo na mangangaral ng ebanghelyo na salungat sa itinuro ni Kristo at ng mga apostol. Ayan. Bakit nga kaya ang isang leader ng kilalang relihiyon dito sa Pilipinas ay bumagsak sa bilangguan? Ito na. Yan kasi ay yung gaba or instant karma kay Kibuloy dahil sa ang dami niyang niligaw na mga tao. Kung shepherd pa ito ay ang daming niligaw niya na mga karnero at pinalapa sa mga lubo. Kasi maling-mali yung lalo na yung dasal na Our Father, binago niya Binago niya lahat ang lyrics doon. At ang lahat ng lyrics doon ay naroon palagi ang appointed Son na pangalan niya. Kaya doon pa lamang ito'y Antikristo. Ito'y Antikristo itong si Kibuloy. Kaya kung kayo'y membro ng QJC, ito napanood nyo sa video na ito na bawal talaga ang mga teachings na hindi tumutugma at hindi sumusunod sa mga teachings ng disipulo at ni Kristo at hindi sinusunod ang Biblia. Kasi si Kibuloy kung nagsermon yan, hindi yan sumusunod sa Biblia Ang kumukuha lang siya ng parang kapariho lang, pero hindi talaga yung sinusunod niya yung sa Biblia. Kaya ang kanyang teachings ay hindi yung eksaktong turo ng disipulo, ng apostolis ni Kristo, at hindi rin yan ang sinabi ni Kristo. Parang kapari-pariho lang. Kaya ito'y mapaglinlang, huwad na Kristo, huwad na propeta. Kung ganyan, hindi siya anak ng Diyos. Diba? O tapusin na natin ang video. Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Ito klarong-klaro to na sinabi na namin sa inyo at inulit
ko ngayon. Ayan, si Kristo yan ang nagsabi. Parusahan nawa ng Diyos. Diyos Ama yan. Ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita, pero naiiba kay sa tinanggap na ninyo sa lumang tipan, yung mga nakasulat na sa Biblia. Kung ano man ang naroon na natanggap na natin, nabasa na sa atin, ay wag na nating baguhin. Lalo na yung Our Father in Heaven na dasal na binago talaga ni Kibuloy. Lahat ng lyrics doon. Kaya tinatawag yun na demonic prayer eh. Okay, so maraming salamat sa ating ka-vlogger. Tapusin na natin to. Ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Kung ano man po ang nangyari sa nasabing pastor, ito ay bunga ng pagpaparusa sa kanya ng Diyos. Ayan. Sapagkat pinangahasan niyang ituro sa tao ang ebanghelyo na naiiba sa itinuro ni Jesus at ng mga apostol. Ayan, buti nga sa'yo. O ayan na yung parusa sa'yo ng Diyos. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga anghel sa lupa para ikaw ay dakipin, ikaw ay huliin, at bigyan ka ng leksyon, ikaw ikulong, at maparusahan. Kaya yan ang ending ng mga nagpapanggap na Kristo, na Diyos, na hindi naman. Yan nagpapanggap lang yan. Lalo na kung nangre-rape ka, pumapatay ka ng tao, dami mong niluloko, nangre-rape ka, hindi lang dalaga kundi mga bata pa. Kaya sobrang kasalanan ang nagawa ni Kibuloy. Kulang pa yung kanyang buhay para ipagbayad yan. Kaya dapat magdusa siya. At dapat hingi siya ng patawad sa buong sambayan ng Pilipinas, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo, at sa iba pang mga santos na kanyang nilapastangan, ay hingi siya ng tawad ng taos puso. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na mga kababayan ko, mga ka-art lover. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel.